Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Miss Malu, meron sana akong problemang isasangguni sa inyo. Sige, mag-usap tayo. Miss Malu, problemado talaga ako sa mga nangyayari sa akin sa trabaho. Mag-usap tayo. Mag-usap tayo, Miss Malu, ang programang tatalakay at magbibigay payo sa iba't ibang problemang pinagdadaanan mo. Mag-usap tayo tuwing Linggo 1:00 ng hapon dito sa DZRH. Para makausap si Miss Malu, text na sa 0919-873-1921. It's 1:04 in the afternoon. 4 na minuto po makatapos ang 1:00 ng hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong life coach ng bayan, si Miss Malu Cervantes, dito sa very first professional life coaching on-air program for the masses. Mag-usap tayo, Miss Malu. Dito ho tinatalakay ang mga texted problems, life problems ho ng ating mga tagapakinig. At yung iba ho, dinediretso ko ng sagot sa kanila, pero may mga iba na napaka-frequent, yung madalas kong matanggap na halos pare-pareho, at yung mga matitindi, yun ho ang aking pinipili para i-ere at i-discuss ng mas malalim sa ating programa. Para mas marami ho ang makikinabang. Nasa RHTV rin ho tayo. Iba-iba nga lang ho ang channel kasi ho cable TV. Kung signal ho ang inyong service provider, channel 18 tayo. Pero yung iba ho, kasi we are nationwide. We are not just nationwide. We are also international. Kaya nung una, nabibigla ako na may natatanggap ako ng text galing sa Bahrain, sa Abu Dhabi, sa Saudi, sa Malaysia, sa Indonesia, at sa Texas and San Francisco. Yung pala, nakakaabot doon ang DZRH. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. At yung iba ho naman, mas gusto nila live streaming tayo kasi medyo techie-techie. Kaya pwede ho, diretso kayo sa inyong computer, laptop, or ang inyong tawag nito, ang inyong tablet, at punta ho kayo doon sa www.dzrhnews.com. Paki-click ho yung RHTV and you will see me live streaming. At yung iba naman ho, mas gusto nila doon sa aking fan page sa FB. Mag-usap tayo, Miss Malu, at doon nyo ho tanungin sa akin at magkomento sa ating sa ating kung anong gusto nyong i-komento sa ating mga topics. Ang topics ko kasi natin, depende ho doon sa mga nagte-text sa akin. Doon ko lang ho kinukuha. Sa buong sa buong isang linggo kung ano yung mga yon. At iba nga ho, medyo na postpone pa kasi hindi ho umaabot. Kasi hindi ho talaga natin kayang i-discuss lahat. No? At today is a beautiful day. It's not just because magkakasama-sama tayo kasi every Sunday naman ho, 1 to 2 p.m. DZRH ho 666 AM radio. Yung iba ho, alam akong tawagan sa aking private hotline, pero tatanong pa sa akin, ano nga pala, anong oras, Miss Malu, at saka anong istasyon. Hindi mo makakalimutan ng DZRH. Utang na loob po sa kanila. Nabinigyan ako ng pagkakataong makatulong sa inyo. So DZRH ho at 1 to 2 every Sunday lang ho. Hindi ho every day. Every Sunday ho. So, private hotline ko, 0919-873-1921. Ulitin ko, 0919-873-1921. Iniisip ko ho, kanina, nako, baka konti lang ang makinig sa atin ngayon. At kasi, syempre naman, nakatutok sila kay Pacquiao. Alam niyo naman ho, nanalo na ang ating pambansang kamao. At ito ho, mas masyang masayo lahat ang bansang Pilipinas kasi nakikiisa ho tayo sa ating idolo. So, pwede na kayo makinig live sa akin. Pero yung iba, sinasabi nila, nakikinig na sila, nanunood pa sila ng ating
episode. Kasi every episode ho, ina-upload ho yan ni EJ Ayalde. Siya ho yung in charge niyan. Kaya malaki ho ang aking utang na loob sa kanya. Nagpapasalamat sa kanya. Mga middle of the week, minsan nga ho, nauuna pa. Minsan Lunes pa lang, bukas o Martes, naka-upload na. So, kasi gusto daw nila inuulit-ulit at ang dami-dami nilang natututunan. At hindi kaya, mabilis daw ako magsalita eh. Hindi daw kaya ng kanilang powers yung pag notes, nagte-take notes sila. Kaya nagte-take notes sila kasi mas gusto din na yung live pero nanonood pa rin siya. So, mag-usap tayo, Miss Malu. Yan, YouTube. Yan, punta kayo sa YouTube at i-click nyo yan. Now, okay. Umpisahan na ho natin para tayo ay makarami. Yan. So, sabi ni Vea, yan ang unang-una natin na tatalakayang case ngayon ay si Vea. Okay. Sabi ni Vea, alright, medyo malungkot ang text sa atin ni Vea kasi siya isang balo, no? So, 54 years old siya. Meron siyang ampon na babae, may asawa na 24 years na ngayon. Kaya lang, may sariling pamilya na at may sariling negosyo. Now, ang masakit dito ay tinakwil daw siya. Okay, bilang magulang kasi kilala na ang mga magulang niya. At hindi lang 'yon. Okay, sabi pa doon sa anak niya, nung ampon niya, na wag daw siyang kilalaning lola. At ang lola daw yung kadugo nila dahil hindi daw siya kadugo. Alright. Pero meron naman siyang original na anak na lalaki. Sabi ko, ano ba pinag-awayan nyo at sobra ba? At tinakwil ka? Ikaw ang nagpalaki sa kanya? Di ba? So, ang sabi niya, ni-request daw siya, right? Na tulungan magtinda kasi may tindahan nga si Ampon eh. Okay, sa pagtitinda sa kanilang tindahan. Kaya lang, pag hindi daw nagugustuhan nung Ampon niya, ang ginagawa niya ay talak daw ng talak sa harap ng tao ay siya'y napapahiya. Syempre naman, okay? Sinabihan niya na wag naman ganon. Tinakwil na siya. Okay? Tinakwil na siya. Okay. So, ngayon, depressed siya. Ano daw ba ang gagawin niya? So, tinanong ko sa kanya, ano ba naman ang ginawa mo? At ganun na lang ang galit. Ganun nga daw. Ganun lang. Oh my gosh. Alright? Pero siya ay may sariling bahay. So, walang problema doon. Okay. Ano daw ba gagawin niya? At siya'y depressed. Love ko. Saka naman nakikita, inampung ka, pinalaki ka, tapos ngayon tatakwil ka dahil hindi lang nagustuhan, napagsabihan mo siya na huwag kang pahihiyain sa ibang tao. Diba? My gosh. Sabi nga ng asawa ko, may problema daw ang ampon sa utak. Okay. Alright. First point. First point, Vea. Walang kwenta yung taong inampon mo. Unfortunately, binigyan mo ng pagmamahal, lahat ng aruga, pero walang kwenta siya. Okay? Wala siyang utang na loob at wala siyang respeto sa magulang at sa nakakatanda sa kanya. Kilala niyo si Miss Malu, hindi ako tough love. Kaya niyo ako nagugustuhan. Wala akong paligoy-ligoy pa. Diretsahan. Isa pa, siya ang nag-request ng tulong sa'yo. Saka naman nakakita, no? Yung edad mong yan, pinagtinda ka pa. Tapos, syempre naman, okay, kung meron siyang hindi nagugustuhan, bubulyawan ka at hihiyain ka sa harap ng tao. Kung ayaw nga, di dapat pinagsabihan ka, kinausap ka man lamang. O kaya, kung hindi nga type ang pagtitinda mo, di sana siya na lang ang nagtinda at hindi na lang siya humingi ng tulong sa iyo, ha? Alright? So, walang kwentang tao yung pinalaki mo. Unfortunately. Okay. Second point. May anak ka namang sarili. Although sinabi mo sa akin, wala ka naman sinasabi sa akin kung anong ginagawa ng anak mong sarili. Anak ng lalaki. At meron ka namang bahay na sarili. Okay? So, ang ano doon will be, wala kang control doon sa inaasta ng iyong ampon, no? You cannot control yung mga pakitungo ng ibang tao sa iyo. Ang may control ka lang ay sa sarili mong buhay at kung
ano ang gagawin mo in spite of ginanyan ka, no? Kung ganyan lang naman siya, hindi magtatagal ang kanyang asenso kung siya man ay umaasenso at hindi tatagal ang kanyang kaligayahan dahil hindi siya marunong lumingon sa pinanggalingan niya. Hindi siya magiging tao kung hindi mo siya, hindi siya magiging maayos na tao kung hindi mo siya inampon. Hindi mo naman sinabi sa akin bakit mo siya inampon. Hindi mo naman siya siguro kinidnap, ano? Okay? Pagkatapos kung yung malaki na siya, tsaka yung tunay niyang mga magulang pupunta diyan at yun. Hindi ko maaalis sa kanya na mahalin niya yung tunay niyang magulang. Pero hindi ko na sabihin sa kanya na mahalin niya yung tunay na magulang at itakwil ka. Hindi yata ganun yun. Is that one and the other. In fact, dalawa ang magulang niya na nagmamahal sa kanya. Ayaw nga ba yun? Okay, what? Okay, bakit daw galit sa mundo yung ampon mo, sabi ni. Okay, at malalim daw yung pinaghuhugutan na ganun lang itatakwil ka. So may iba pang dahilan daw yon. Pangatlo, anong gagawin mo? Kasi yun ang gusto mong malaman sa akin. What are you gonna do? Okay, bibigyan kita ng tatlong pwede mong gawin kung yan ang gusto mo. Yung una, pabayaan mo na siya sa buhay niya. Total, 24 years old siya, may sarili siyang bahay, may sarili siyang negosyo, may sarili siyang pamilya, may sarili siyang anak, at kasama niya na ang kanyang orig na mga magulang. So, pabayaan mo na siya. Wala kang control doon. Now, ikaw ay magsarili. Pangalawa, imbes na mag-depend ka, kasi sabi mo, depressed ka. Imbes na mag-depend ka sa ampon mo para paligayahin ka, tsaka sa mga apo mo sa kanya para paligayahin ka, mamuhay ka ng masaya na nag-iisa, nakasama ang iyong tunay na anak at sa sarili mong bahay. That's something to be grateful for. Kailangan magpasalamat ka sa Diyos dahil may sarili kang bahay. Hindi ka pinalalayas. Yun ang ampon mo at ikaw wala kang pupunta. May sarili kang bahay, di ba? Why don't you start your own store? Basta do something. Mag-umpisa ka ng sarili mo negosyo. Okay, you make new friends. Gumawa ka ng mga magagandang bagay na ikaliligaya mo. Huwag kang mag-depend sa ampon mo. Kung ginawa niya ngayon, siya magdudusa nun, hindi ikaw, tandaan mo. Dahil siyang walang utang na loob, siya ang bastos at siya yung ganyan ang ugali, masama ang ugali, no? At pangatlo, okay, at your age, mag-focus ka na to doing something more meaningful. Age mo yan No? At your age, 54, okay, focus on spiritual things. Ano ba yung mga spiritual things? Why don't you get closer to God? Why don't you read your Bible? Why don't you volunteer sa simbahan ninyo? Gumawa ka. Yun ang maganda para sa kapwa. Para hindi mo naiisip yung depression mo at hindi mo naiisip yung sakit na ginawa sa'yo. Di ba? At ito, pang-apat, in fact, dapat una to pero gagawin ko pang-apat. Okay? Forgive your ampon. No? Ang sabihin, okay, patawarin mo na siya. Okay? Pero hindi ibig sabihin na magpaapi ka. Kasi ibang tao, forgive daw. Sige, punta ka daw para ka namamalimos ng pag-ibig. Miski na sigaw-sigawan ka pa dyan. Okay lang kasi pinatawad mo naman. Aba, hindi ho ganon ang sabi sa Biblia, ha? The Bible says, forgive. Ang sabi naman ng forgive, hindi ka gaganti sa kanya, pero hindi ka rin papaapi. Okay? Either respetuhin kanya or pabayaan mo na siya sa sarili niyang buhay. Yun ang ibig sabihin. No? Kasi pag hindi mo siya finorgive, ikaw naman ang magdudusa. Kasi yung sama ng loob nandun pa, hindi ka magiging maligaya. Pag nag-forgive ka, sabihin, nire-release mo na yung sama ng loob mo sa kanya para pumasok ang God's joy at happiness sa puso mo. Okay, Bea? Sige. Dito tayo sa pangalawa, no? Pangalawa nating tatalakayin. Buo ang pangalan niya, buo rin ang kanyang address, pero hindi ko sasabihin kasi gusto kong protektahan siya. No? Especially sa ganitong klaseng sitwasyon na nandoon siya. Tawagin na lang natin siyang si Miss PWD.
person with disability kasi meron siyang disability. No? Siya ay 47 years old, female, no? Babae siya, may kapansanan siya. Okay, ang hanap buhay lamang niya ay meron siyang border sa bahay niya kasi nag-iisa siya sa bahay. Okay? So, nag-iisa, single siya, so wala siyang asawa. Now, nakatira siya sa isang housing project na binili ngayon through Pag-ibig. So hanggang ngayon, hinuhulog-hulugan pa niya. Ang nagumpisa ang problema niya na yung lugar ng housing project niya ay ginawang relocation site ng gobyerno sa mga informal settlers ba galing kung saan-saang area. Ayan, napasuko na sila ng tigalabas kung tawagin nga. So, wala namang masama doon. Kaya lang, dito na nagumpisa ang kalbaryo niya. Okay, ginagawang tambayan, okay, ang harap niya. Hanggang gabi, napakaingay daw at hindi siya makatulog. Kaya pagising niya, nahihilo-hilo siya. So, syempre, ikaw naman, gusto mong sabihan silang maayos. Sinabihan niya na wag naman sana na makikita mo kung gaano kasama ang ugali ng mga na-relocate na mga tao doon. Imbis na mapahiya, sila pa ang may ganang magalit sa kanya. At yung sinabihan niya ay yung binebenga siya. Okay? Pinagsasabihan siya ng masasama, inaaway siya, pinagbibintangan siya. In short, siya ay inaabuso. Tama ba namang trabaho yon? Ikaw na nga ang tagalabason, yung tao, binili niya yung bahay niya sa sariling sikap niya, okay, sa Pag-ibig. Pagkatapos, hindi naman dapat na mag-ingay ka na hindi makatulog ang kapitbahay ninyo. Naalala ko yung ating yung ating mga workers, no, na gumagawa doon sa mga bahay sa tabi natin, lab ko. Okay? So, pangalawa, humihingi daw ng tubig at kuryente sa kanya. Ganun lang yon. Hihingi ka ng tubig at kuryente, ang nagbabayad yon siya. Siyempre, hindi niya kayang bayaran yon kasi may border siya. Ay ba lalong nagalit dahil what do you call this? Pinagdiskitahan ng buong pamilya. Tama ba yon? Okay, nung minsan daw, okay, nakiusap siya kasi meron siyang pupuntahan, nakiusap siya na ibigay yung bayad sa tubig, 3 buwan. Nakiusap siya doon sa mga kapitbahay niya kasi nga wala siya. Kalain nyo, wala nyo. Hindi binayad. Di nagtaka siya. Doon sinabi niya, nagpumunta siya doon, chinek, hindi nagbayad. Di sinabi, hindi niya naman pala binayaran. Ayun, inaway siya ng buong mag-anak. Lab ko, may tao palang ganun na, no? Alam mo, yung mga Miss PWD, kaya nilang gawin yon. Okay? Ayan, sabi ni husband, namimili yung mga kung sinong abusuhin nila. Gawin nila sa amin kung hindi makakatikim sila. Hindi physical, okay? Kasi yung mga trabahong yan, pwede niyang ibarangay. Anyway, I'm going ahead of my story, okay? So, pero, ito na gusto ko sa sagot niya. Pero, ma'am, purihin ang Diyos, sabi niya. Kasi hindi naman sila nagtatagumpay dahil tinatapatan ko sila ng panalangin. Yan, sabi niya. I experience God's protection. So, in spite of that, galit na galit sa kanya, pero hindi naman siya nadidisgrasya o pinagdidiskitahan ng physical, Okay? Kasi tinatapatan daw niya ng dasal. Okay? Ano ba ang mali sa akin, ma'am? Sa ngayon, nawalan na ako pagmamahal sa kapwa-tao ko. At alam ko na hindi ito kalugod-lugod sa Diyos. Pero, mahirap dayain ang sarili na ganon, sumasama ang loob niya pag naaalala niya ang sinasabi at ginagawa sa kanya. Ano daw ba ang mali sa kanya? Hi, it's 1:22 Miss PWD. Babalik tayo. Wag ho kayong aalis dyan. Babalik ho si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan, sa ating top rating show on this time slot. Mag-usap tayo, Miss Malu. Kaanda. 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 Ang paglalaba, nakukuha yan sa Gaanda. Pinagagaan at pinagaganda ng Pride. May dagdag alaga ng fabric conditioner, nililinis, pinababango, pinalalambot, inaalagaan ang kulay ng damit para gaanda ang pamilya. Ang ganda ko!
Pride with fabric conditioner. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko ring gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo to. Unique. It's your toothpaste at your price. ACS. All the best practices meron sa atin, but walang political will to see it through. I guess equality is my dream for our country. The person need not die poor, even if he was born poor. 42 years of public service. This is a call of duty. The problems that we face may be the same, but the solutions will have to be different. Dapat pantay-pantay yung pagbibigay ng hustisya. They don't want anybody who's corrupt. They want somebody who can get things done. Biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. ACS. It's 1:25 in the afternoon. Nagbabalik ho si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan sa ating first professional life coaching on air program for the masses. Okay, so sasagutin ko na ho si Miss PWD. Ito yung nagkakaproblema dahil sa sasama ng tao na na-relocate sa kanilang housing project, no? First point, Miss PWD, you did 2 things right. Sabihin, 2 bagay ang ginawa mo ng tama. Yan ang i-itemize ko sa iyo para malaman mo kung bakit tama. Okay, first point pa lang ito. Ito yung 2 bagay na tama ang ginawa mo. Una dito, yung hindi ka nagbigay ng tubig at kuryente dahil ikaw ang magbabayad nito. Tama yun. Kung ginawa mo yon, okay, kung ginawa mo yon, aabusuhin ka ng husto. Ngayong pangalang, wala kang ginagawang masama. Inaabuso ka na. Sinasabihan mo na sila ng maayos, ganyan pa sila. Di lalo nang pagbigyan mo yan. Pag binigay mo yan, parang ganito yan binigay mo ang daliri mo, gusto niya buong kamay. Binigay mo yung buong kamay, gusto niya buong braso. Pag binigay mo ng buong braso, buong katawan na, hindi ka na tatantanan yan. Magkakaroon yan ng tinatawag na entitlement. Sabihin, bakit hindi mo kami tulungan? Bakit? Dati tinutulungan mo, bakit ngayon? Hindi. Yun ang naaalala nila Hindi naaalala nila, umaabuso naman kayo, no? Okay. Kumaga, right ko yun, karapatan ko na hindi kayo bigyan ng tubig dahil sa akin yun at ako nagbabayad doon. Okay. Yan siya. So, never ever give in. Kasi may kasabihan yan, dumb if you do, dumb if you don't. Ano ibig sa Tagalog niyan? Ano nga ba yung dam? Ano yung sabihin? Okay. Masama ka kung pagbibigyan mo at masama ka pa rin kung hindi mo pagbibigyan. So, wag mo nang pagbigyan. Period. Okay? Wala kang panalo sa mga ganyang klaseng tao at utak. Tandaan mo, Miss PWD. Yung pangalawang tamang ginawa mo, okay, pinapasa Diyos mo sila. Kasi ang sandata ng panalangin ay very powerful. Okay? Sabi yan sa Bible, that you fight not with words, but you fight, with the armor given to you by God. And prayer, okay, is one of that to protect you against these evil people. So, always, palagi mong ipagdasal na ang Diyos ang magproprotekta sa'yo, hindi tao. At
samahan mo na rin, ipagdasal mo sa Diyos na baguhin ang kanilang puso at isip kasi walang makakapagpabago niyan kung hindi ang Diyos mismo. Walang tao, walang tulong, wala lahat, walang technique, walang strategy, walang psychology ang pwede magbago sa mga ganyang utak. Only a miracle from God can transform and change hard hearts. Okay? O yan, ha? Yan ang dalawang tama. O, second point. Ito naman ang dalawang bagay na ginawa mo na hindi tama. Kailangan malaman mo rin yun kasi baka mamaya gawin mo ulit eh. Okay, gawin mo ulit. O, yung isang bagay na hindi tama na ginawa mo, ikaw ang humingi ng pasensya, dispensa, okay, sa masamang ginawa nila. Yung hindi ba, dahil ang rason mo ay ayaw mo ng may kaaway. Hindi na nga nila ibinayad yung pinakiusap mo na bayad sa tubig, inaway ka pa. Tapos ikaw pa ang humingi ng dispensa dahil ayaw mo ng kaaway. Mali. Huwag mo nang gagawin ulit yan, ha, Miss PWD. Kasi pag ginawa mo ulit yan, katangahan na yon, hindi kabaitan. Sorry, ha? I have to be very strong with you para tumatag sa isip mo. Hindi kabaitan yon. Tandaan mo, katangahan yon. Okay. Bakit? Hindi nila marirealize na mali at kasalanan ang ginawa nila. Kung tutulungan mo po silang isipin na, tamo, nagdispensa, kasi siya mali, kami tama. Diba? So, ang ginagawa mo, pinatatagal mo lang yan ang masamang kaugalian nila. Hindi mo sila tinitulungan. Na maski maganda ang rason mo, okay, di tama ang makisama sa mga taong mali ang ginagawa. Tandaan mo yan. Okay. So, never kang at pangalawa, okay, ang mali mo ring ginawa ay nag-request ka sa kanila na ibayad yung pambayad mo sa tubig for 3 months. Tandaan mo, pag hawak na ng pera, goodbye pera. Ay, so hindi nila wala silang utak na pag nanakaw yon, pag gagamitin mo yung pera nang hindi sa iyo, uri ng pagnanakaw yon. So never ever okay, ask or request anything at never ever pahawakan mo yung pera mo. In short, never have to do anything, never have to do anything with them. Sabihin, wag na. Magsarili ka na lang. Okay. So, ang tanong mo is, anong mali sa'yo? At bakit inaaway ka? Okay, bakit sarili mo ang iniisip mong may mali? Obvious naman. Na yung mga taong yan, ang may depresya. Bakit? Why do you go inwards? You know, bakit ikaw ang may depresya? Ba't iniisip mo yon? Dahil ginaganong kanila, hindi mo naisip na sila ang may masamang ugali. Unang-una, ikaw ay PWD. May kapansanan ka. Alam mo kung normal na tao yan, dapat nga tulungan ka pa eh. Hindi ka abusuhin ng ganyan at tratuhin ng ganyan. Obviously, wala silang compassion at hindi sila maayos sa kapwa-tao nila. Okay. Sabi mo, nawawalan ka na ng pagmamahal sa tao. Sa mga taong ganyan. Alam mo, hindi ka lugod-lugod yung kay God, pero ayaw mong dayain ang sarili mo. Alam mo kung bakit? Okay. Normal lang na hindi mo magustuhan, okay, ang mga taong ganyan. Okay? Pero hindi naman tama na sasabihin mo sa sarili mo, ay, mahal na mahal ko sila. Alam mo, hindi ganyan ang sabi ng Bible. Alam ko, the Bible says, love your enemies. Yan ang sabi. Okay? Yan ang sabi. The love here
does not mean yung physical feeling na, hi, love na love kita. Sa totoo lang, hindi totoo yun, no? Okay, kaanuhan yung kabaliwan yun, kaplastikan yun. Kung sumasama ang loob mo at wala kang feeling ng pagmamahal sa kanya, normal sa tao yun. So, anong ibig sabihin ng love your enemies according to ka? Kasi, obviously, gusto mong maging malugod sa Diyos ang trabaho mo. Yung ginagawa mo, hindi ka nagre-rest back, hindi ka gumaganti. Bagkos, pinapanalangin mo pa sila, pinagdarasal mo pa sila, at pinagpapasensyahan mo sila. Kaya hindi ibig sabihin, yung puso mo, pilitin mong mahalin sila, as in, mahal mo yung tatay mo, yung ganon, kasi yun ang kabaliwan at yun ay kaplastikan. That is not what the Bible is saying. Okay? Nakakaintindihan tayo. So, bottom line, Miss PWD, kung maingay pa sila at ayaw sumunod sa'yo at ikaw hindi makatulog kung maingay, etong gawin mo. Wag mo na silang pansinin. Bumili ka ng anong tawag doon, earphones, yung earphones, tapos meron kang MP3 para ilagay mo yung hindi mo marinig yung ingay nila, makakatulog ka pa kasi very nice music. Mag-music ka na. Yung ginagawa ng mga kabataan, yan, para hindi mo marinig ang ingay nila at ikaw makatulog ng maayos. Okay? Huwag kang magbigay kahit ano sa kanila. Kahit anong hiningin, sabi mo, sorry. Okay? Ipagpatuloy mo, okay, ang pananalangin mo sa kanila. Alright? At kung may panahon pa tayo, bibigyan kita ng mga 4 na paparaan paano makitungo sa mga negatibong at masasamang taon. Kung may time pa, ha? How to deal with negative, okay, and bad people. Alright? Sige. Punta tayo doon sa pangatlo. I think we will have time. Pero mamaya na. Okay. Ayan. Tingnan ko nga kung nakalimutan ako. Okay. Nakalimutan ko. Nagtataka naman ako dyan sa housing project ninyo. Alam mo, lahat ng barangay, lahat ng syudad, may ordinansa na hindi pwedeng mag-ingay hanggang hating gabi, hanggang madaling araw, okay, para mabulabog ang buong neighborhood. Okay? Kasi yan ang ginamit namin Yung mga construction workers sa aming subdivision na gumagawa ng mga bahay, abay type nila, mag-karaoke hanggang alas 12, hanggang alauna. Excuse me. Siguro hanggang alas 9 lang, alas 10, pwede pa namin tapat namin yon. O di sinabi lang namin, okay, doon sa security guard at doon sa asosasyon. At yung asosasyon, sinabi doon sa barangay. Di tinigilan sila, wala. Kasi ordinansa yun siya ay lumalabag sa ordinansa. Now, again, kung magsusumo ka sa barangay at sila pati papahintuin, sasabihin naman nila, ikaw may kagagawa nun, which is totoo, di ba? Pero karapatan mo yun Karapatan mo yun na matulog, na mahimbing, na maging peaceful ang kapaligiran mo. Kung ayaw nyo nang matulog, magpatulog sila. So, yun ang last resort mo. Kaya na nga, humanda ka na pagdiskitahan ka na naman nila. Pero that's your last resort, pwede mong gawin yan. Okay. Ito ay it's 1:36 in the afternoon. Okay, tatalakayin natin si Kathy. Yan, si Kathy. At babasahin ko ang kanyang text. Sandali lang. Babasahin natin sa dami nitong text na to. Okay, tingnan natin. Yan. Sandali, Salamat po. Okay. Okay. Ito. Ayan. Ayan siya. Okay. Anuhin ko yan. Sabi niya, Hi, Miss Malu. Kathy po pala ito. Palagi po akong nakikinig sa programa niyo. Idol ko po kayo. Ay, salamat, Kathy. Hingi lang po sana ako ng advice sa inyo. First time ko po kasing ma-in love. Yan ang gusto ko mga topic Ma-in love. Anong sama nun? Problema. Tapos, sa pinsan ko pa talaga. O whatever. Sa pinsan daw niya siya na-in love. 19 years old na po ako ngayon. So, she's 19. Teen. Okay. Sa tuwing nakikita ko ang pinsan ko ay nahihiya ako sa kanya. Kahit saan ako, naiisip ko siya. Miss Malu, ayaw ko ang ganitong nararamdaman ko. Nahihirapan na kasi ako
Payuhan niyo po ako kung anong dapat kong gawin. So, tinanong ko siya, pinsan buo mo ba siya o malayo? Ikaw lang ba ang feeling in love sa kanya at ilang taon siya? Kasi, as usual, mahirap naman mag-diagnose ng problema kung hindi mo alam ang mga detalye. Sabi niya, opo, pinsan buo ko po siya, Miss Malu. Patay. At saka feeling ko, ako lang po yung in love. Patay. Okay, 24 na po siya ngayon, Miss Malu. Okay. Ayan, ang ating malaking problema, Kathy. Alright. Sige, para hindi tayo hindi. O sige. Iniisip ko kung mag-break. Hindi. Sige, tuloy na natin. Okay. First point, Kathy. Now, si Kathy lang ang binasa ko. Pero hindi lang si Kathy ang may ganitong problema. Okay? 3-in-1 ito. Yung isa, 16 years old. My, 16 years old. Siya, 19. Yung isa, 18. You know, there is a common denominator. Puro teens sila, love ko. Puro teens. Oh, sabi ng, mamaya ko na sasabihin yung sila ng asawa kasi totoo yun, sinasabi niya, bubulong-bulong dito. Okay. Sige. First point, Kathy. Pinsan buo mo siya, meaning first degree cousin. Wala sanang problema kung second or third degree o malayong kamag-anak. Pero first degree yan. So, may malaking problema dyan, iha. Kaya hindi ina-allow ang mag-first cousin, okay, na mag-asawa, okay, o kaya magkaroon ng relasyon at magkaroon ng anak kasi hindi pumapayag ang simbahan dyan at hindi pumapayag ang society dyan. Kasi because of very, very high probability of genetic problems. Ang sabi ng genetic, yung genes, yung magiging anak ninyo. Kasi ang has something to do with blood. Masyadong malapit ang dugo. Parang ginawa mong asawa, kapatid mo. Parang ganon. Kaya walang kapatid na nagpapakasal, ano? Di ba? Okay? Kasi nga, genetic ang problema. Kaya, yun, magiging problema dyan, no? Ngayon, so that's my first point, no? Okay, first cousin mo. O, pangalawang point, you are the only one in love. Ikaw lang na in love sa kanya. Siya yata, walang kamalay-malay doon. At mismo siguro siya, pag gano'n, hindi niya na ipopurso yung. Kasi nga, first cousin ka. Alright. Okay. So, napaka one-sided. Kung gusto mong sumagot, get the mic, okay? Okay, napaka one-sided naman yan. At hindi magpo-prosper. Sabi, one-sided, ikaw lang na in love eh. Yun namang object of your love eh. Hindi naman niya alam yun. Okay? So, pag pinagpatuloy mo yan, you're just wasting your time at you're hurting yourself. Alam ko, pwede ko bang diretso yun lang kasi sandali lang. Yung sige, kasi gusto niyang sabihin eh. Sige, panggulat na lang. Marami kasing mga bata ngayon, lalo na yung mga teenager, maski na yung matatanda na, no? Pag yung attract sila doon sa isang taon, may crush sila, ang tawag nila doon, love na. Hindi pa love yun eh. Ang sabi ko nga sa'yo, di ba, biro ko sa'yo, makukuha sa ligo yan, init lang ng katawan yan. O sabihin ko na rin, ganyan kadiretso si love ko. Dagdagan pa natin, ano lang yan, yung hormonal. Sa babae, estrogen. Sa lalaki, testosterone. Maraming pagbabago sa katawan. So katawan lang yan, physical lang yan. Hindi ko pa masasabing tunay na pagmamahal yan, love yan. Hindi maisasadsad yan, sabi nga ni Ima sa akin eh. Kaya nyo bang isadsad yan? Iba yun pag gano'n na. Isadsad, ibig sabihin, yung through thick or thin. Through thick or thin. Pang matagalan. Hindi aabot sa gano'n yan. Ano lang yan, baka makatulog ka lang, may makita kang mas maganda dyan o mas pogi, o yun naman sabi mo, love ko din yun. Hindi love yun. Hindi love yun. Attraction lang yun. Kaya medyo nangatin lang yung dila ko, kaya siningitan kita agad eh. Ganyan ang love ko. Pag nangangatindi lang yan, sisingit siya. Sige, love ko. Very good. You're the
ikaw, yung the thing that you said, mas okay lalaki magsabi kaysa sa babae. Siyempre, proper. Anyway, sige. Bago yung third point ko, Kathy. Third point. Kasi yung second point, one-sided masyado. Pag tumagal pa yan, masasaktan ka na ng husto niyan. O yung third point, bago yan, it's 1:42 in the afternoon. Huwag kang alis dyan at huwag ko kayong alis dyan at babalik tayo sa marami pa tayong tips dito. Kaya babalik si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Okay lang, Starbucks yan. Kahit matapunan ng tubig, isang pahid lang, agad balikin tabang sahig. Yan ang Starbucks floor wax, waterproof na, di amoy gaas pa sa kintab. Sigurado ikaw ang star, kintab to the max, Starbucks. Sabi ni nanay, huwag magnakaw. Sabi ni lola, huwag mangupit. Sabi ni tatay, huwag papatay. Sabi ni lolo, kung hindi panda, huwag pilitin. Pero sabi nila, may kandidatong magnanakaw. May kandidato daw na kupitero. May kandidato daw na papatay ng tao. Bakit may kandidato na hindi panda? Tanong lang po, sila po ba ang dapat asahan para sa aming kinabukasan? Parami na ng parami ang Smart sa hugasin. Kaya #1 na ang Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bacteria. Tanggaling Smart Dishwashing. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Aliwan Fiesta 2016. Aliwan Fiesta 2016, April 14, 15, and 16. Panoorin ang live sa DZRH News Television. Makiisa, makisaya sa pinaka-engranding pagsasama-sama ng Fiesta ng Pinoy. Aliwan na! Aliwan Fiesta 2016. April 14, Aliwan Music Jam. April 14 to 16, Aliwan Shoppers Bazaar. April 15, Reyna ng Aliwan Beauty Pageant. April 16, Float Parade and Street. Magbabalik po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. It's 1:46 in the afternoon. So, last leg na ho tayo, last segment na ho tayo, no, bago tayo mag-sign off. At itong mga oras na to is very very positive sa programa. Bakit? Maraming bago. Okay, tayong mga listeners na itong mga last leg na to, naghahanap-hanap na daw sila ng ibang mapapakinggan. So they're changing, you know, yung kanilang hindi naman channel to, they're changing the station. At yung the word that they use is na-chechempohan daw nila ako at this time. So, nakikinig sila, pagkakinig nila, patatandaan na nila yon. Kasi, okay, ang ganda-ganda daw ng programa at tinatandaan niya yon. So, that's how nag-grow ang listenership ng programa. So, ito ho, so ulitin ko, si Miss Malu Cervantes ho, ito ho ang ating programa. Mag-usap tayo, Miss Malu.
666, wag yung kakalimutan, 666 DZRH every Sunday 1 to 2. At tinatalakay ho natin ay ang mga common life problems. At ang sinasabi nyo, bakit naiiba ang pag-atake ko o pagsagot ko sa mga tanong ninyo, ay kasi ho, hindi naman ho ako counselor lamang. Okay? Ako ho ay certified Gestalt life coach. So, iba ho yun. Hindi ho kami nagsasabi itong gawin niyo, base sa aking buhay. Hindi ho. Base ho sa maraming tinatawag na siyensya or disciplines, no? So parang mga doktor, dinadiagnose kung anong problema. Kaya nahihirapan ako kapag kukonte ang mga detalye. Kaya nagtatanong ako, no? Now, bago tayo pumunta doon sa third point kung anong gagawin ni Kay, gusto ko lang kasi iba hindi ko na kailangan na anuhin pa, so I can very quickly. Mama Lu, taga-probinsya po ako sa bayan ng Pikit. Pikit is Cotabato. No. Cotabato ba ito? Kagawad Samok. Saan ba yung Pikit? Ha? Pero alam ko sa Pikit, dangerous dyan area. Mindanao yan eh. Okay, dyan palagi may encounter. No, love ko. Alright. Tanong lang po, may asawa ka ba? Tingin ko sa boses pa lamang maganda ka. Okay. Yung si Love ko, yung kanina ko, nakikinig kayo, nagsalita, asawa ko siya. Oo, yan. Si Love ko yan. At maraming salamat. So, kung meron kang TV, doon sa RHTV, pwede mo makita kung how do I look. Ayan. So, maraming salamat. At meron din ito si Paulo sa Surigao. Nawala. Okay. So, Surigao. Meron siya, ito, okay. So, sabi niya, good PM po, Miss Malu. Sorry po if ngayon lang ako nakapag-text kasi nasira po itong CP ko lang halos 1 month na nasira siya. Pero nakatutok pa rin ako every Sunday sa inyo. Pakibati po kaming lahat dito sa Tandag City, Surigao del Sur from Paulo Diaz. Oh, Paulo, kumusta ka na? Oh, I miss your text nga eh. Okay? So, I'm happy you got your cellphone back. Okay. Sige. Kathy, pangatlo. Tandaan mo. Hindi ko na itanong sa'yo if this is the first time you have, pero hindi sabi mo, idol mo ako, so which means parang ka nakikinig. So, narinig mo na to eh. Uulitin ko na lang, ha? You are 19 years old. Okay. At yung isa, 16. At yung isa, 18. Okay. Puro teen kayo. Diba sabi ko, marami ko ng beses sinabi, people, mga tao, na below 21 years old. Okay. Below 21. Below. Underdeveloped pa, hindi pa masyadong develop yung parte nung utak nila na ang trabaho ay mag-solve, mag-analyze, mag-process ng problema at to make decisions. Hindi pa develop kasi less than 21 years old siya. So ano ibig sabihin? Limitado ang pananaw at limitado din, okay, ang kanyang alam tungkol sa mga bagay-bagay sa mundo. Okay? So, ang ibig sabihin nito, Iha, 19 years old ka pa lang. Tama si Love ko, hindi pa yan love. At ito, sasabihin ko, ayaw mo ng feeling na yan. At ano ba ang gusto mong gawin? Okay, ito, may kasabihan sa English. And this is found in the Bible. These two shall pass. Ay, ibig sabihin ng these two shall pass, okay, dahil hindi pa masyadong develop ang ating mga pangunawa at ating mga feelings, ay lilipas rin yan. Temporary lang yung mga feeling na in love ka, na hindi naman love talaga. Temporary feeling na yan. So, enjoy the feeling na, na medyo talagang kakabaka kapag ganyan. Enjoy the feeling. Enjoy yung buhay mo. Enjoy yung hobbies mo. Mag-enjoy ka para mawala yung isip mo dyan sa pinsan mong yan. Enjoy at lilipas rin yan. Okay. So, gusto ko, ito, why do people fall in love? Yan. Gusto kong malaman mo ang siyensya
of love. Siyensya behind sa yung mga tao, bakit tayo nai-in love. At hindi natin pinipili kung ano yun. Nai-in love tayo sa first cousin natin, nai-in love tayo sa asawa ng may asawa. Pag maintindihan natin the science behind the psychology of love, then we can manage that kind of feeling. Alright. 3 stages pala yung falling in love na yan. Yung first stage, kung tawagin ng mga psychologists ay lust. Ayan. Ang ibig sabihin ng lust, erotic passion. Lust, ito ay dahil sa tinatawag nating sex hormones na talagang yun ang nagbibigay ng attraction na yan. Sex hormones. Tama si love ko. Okay, ano lang yan, okay, nilipas din yan. Testosterone sa lalaki, nagiging very strong yan sa age na to. Kaya lahat ng makita nila, love ko yun, lahat gusto lahat, ganon. Sa babae, estrogen. So that's the first stage. So hindi pa love yan, nasabi ko sa'yo. Pangalawang stage, kung aabot ka dyan, ay attraction. Ang tawag dito, romantic love, attraction. So, nagiging all-consuming. Sabi mo nga dyan, will be, palagi na lang siya naalala mo, all-consuming, at yung focus mo na pupunta sa kanya. Scientifically kasi, ang gumagawa niyan ay 3 klase ng neurotransmitters. Sasabihin, ito yung mga additional hormones at chemical sa ating pagkatao na pagkatapos ng sex hormones, ito naman ang tawag ito, ang nagra-rise. Ito yung tumitindi. 3 yan. 1 is adrenaline. Kailangan mo yung adrenaline kapag may sunog para mabuhat mo ang refrigerator mo. Yun ibig sabihin, adrenaline. Kaya ang heart mo beating, tugudog, tugudog, tugudog. Yan kasi dumadami yan. Yan. Pangalawa, dopamine. Ang ibig sabihin ng dopamine, feel good hormones. Pleasure, may nakita ka sa kanya na natuwang-tuwang-tuwa ka, kaya attraction. Dopamine, ang mesala dyan, okay, na in-excrete ng body natin na wala namang permiso sa atin. So, ayun na siya, something chemical, it's a reaction. At yung third is serotonin. Ang serotonin ay yung tinatawag na yung bang kasiyasiya. Okay, kasiyasiya. Parang dopamine din yon, pleasure hormone yon. Serotonin is a feel good, feel peaceful. Ayan. So, chemical pa rin siya. Hindi pa yan love. Yung the third stage is what we call attachment. That is commitment. Yan ang sinasabi ko, the desire to be closer, the desire to get to know each other, and the desire to be together for the rest of your life. Here, maybe this is where real love is. Where do you think you are right now, Kathy? Okay. Basta, whether it's first stage or second stage, definitely not the third stage. Alright? Now, ano yung mga rason daw, bakit ang mga tao ay nai-in love sa tao na hindi naman dapat sila ma-fall in love? Bakit? Okay, maraming rason, but I will, summarize it in four reasons. Yung una is a physical attraction. Meron kang nakitang sa kanyang nagagwapuhan ka. Yan, may nagustuhan ka. Kung wari, ikaw mahilig ka sa magagandang mata. Kung mapupungay ang mata, na-attract ka kagad. So, ang feeling mo, love ko na siya, love ko na. Nako, hindi pa. Ano lang yan, first stage lang. Physical attraction. Nasabi ko na sa before. Dati, okay, ang sa akin na gwapo at attractive is tall, okay, mistiso, and handsome. Ayan. Si love ko tall, pareho. Kaya lang hindi mistiso, dark. Yan. Kayo mangging kakaligasan ko naman ka. Ano yun? Mistiso, maitim daw siya. Tall, dark, at handsome. Ang nabago, yung puti, naging bakit? Meron akong utak noon, thinking, na pag maitim, hindi mabango. See how stupid, diba? Kaya anybody who's tall, at that time, bata ako, hindi na ngayon, kasi I know better, pataas, tapos tisoy, maputi, attracted ako dyan. Okay? Yung nakilala ko si Love, kaya masasabi ko na hindi naman ako in love sa kanya yung una kong nakilala yan Okay, I felt the third stage ako.
Okay? Kasi nakilala ko na siya ng mas malalim. Yan. Okay. Another reason why you fall in love with certain people, ito. Kasi yung values ninyo, ang inyong mga important, your values, ay magkahawig. Okay? Values, hindi mo nakikita yun kasi abstract yun. Pero nakikita yun sa pakitungo, behaviors. Like, he is a real gentleman. Okay? At talagang nakita ko sa kanya kung paano niya alagaan ng isang babae. So pag gano'n, ang ibig sabihin, tatratuhin niya ako ng maayos kapag kami na. Nakita ko rin kung paano niya galangin ang parents ko at ang nanay niya at ang parents niya. So ito ay matinong sa akin, para sa akin, matino itong pakitungo. Di ba? Isipin mo, yung sa first cousin mo, ano yung physical attraction? Ano nagustuhan mo sa kanya? Mataas ba siya? Ganda ba ilong niya or whatever? Okay? At yung values niya, maayos ba siyang lalaki? Ganon. Yun ang mga nagiging attraction. Another is lots of similarities. Ang sabihin, personality nyo, halos magkahawig. Siya ba'y tahimik? Tahimik ka rin. Di ba? Siya ba ay masayahin? Kasi masayahin ka kasi nang gusto mo. Okay? Pareho kang personality. Or pareho kayo na experiences. Malama kasi first cousin mo yan. Baka you priority mo family, nakikita mo siya, ganon. Okay? At yung pang-apat, ang tinatawag na genetic makeup. Genetic yun. Blueprinting, kung tawagin yung blueprint. Parang ikaw magpapagawa ng bahay, gagawang arkitekto ng blueprint. Pag sinabi, eto ho ang magiging bahay nyo. Siyempre, hindi pa tunay na bahay yun kasi blueprint pa lang. Pero sinasabi nyo, nagkakaroon ka na ng ideya kung anong klaseng bahay, kung gano'ng kaganda yung bahay na magiging bahay mo. Blueprint ang tawag doon. Okay, meron ka ng blueprint sa utak mo, sa akin, ang gusto kong lalaki ay ganito. Ganito siya, ganito. Meron ka nang ini-imagine sa utak mo, may blueprint ka na. Kaya sinasabi nila, ang mga lalaki daw, ang tendency nila is, okay, na-attract sila sa mga babae, nakahawig ang nanay nila kung maganda ang samahan nila sa nanay niya. I can see that with my son, si Michael, si Chef Mike. Lahat na nagiging girlfriend niya, mahaba ang buhok. Hindi niya type ang boy cut, yung short buhok. Palagi lahat sila mahahaba. Kay crush, kay ganyan. Hanggang na pangasawa niya, mahaba pa rin. So, kaya kung gustong paputo na buhok, ay hindi po pwede, magagalit siya. Kasi gusto niya mahabang buhok, genetic yun. Pangalawa, common denominator sa lahat na naging crush niya, high school pa siya, college pa siya, whatever, ay maputi. Okay, maputi kasi ako. Ayan siya. So, napangasawa niya, si Leia, maputi. Ayan, maputi. Okay? Ganun ba? Genetic yan, hindi umano siya parang, kaya there's such a thing, love at first sight, meron. Ang ibig sabihin na scientific and love at first sight, pero hindi naman love talaga yun. Attraction at first sight, oo. Kasi, itong babaeng ito, tumugma doon sa blueprint. Kumbaga, ito yung picture mo sa utak mo, ito yung siya, kung tugma siya, kaya na-fall ka sa kanya. But hindi pa love yun. Attraction pa lang yun. Okay? Meron ka ba gusto sabihin, love ko? Ano yung gagawin dapat niya? Ikaw, ano ka? Sige. Pwede ba akong mag- Sige, yan. So, nadinig ko lahat yung sinabi mo, ano? So, ang tanong ko sa sarili ko, ano yung pwede kong gawin sa lahat ng sinabi mong mga, ito yung mga nangyayari ngayon. Okay. Isa doon sa mga sa akin, ano? At sinasabi din ng iba, normal kasi yung nangyayari ganyan sa tao. Normal kaya. Maging lalaki siya o maging babae siya. Normal yan. Now, hindi ba sinasabi mo din naman yon noon na ituon mo yung tingin mo sa bagay na positibo na may tutulong sa'yo, may makukuha kang maayos. Yes. So sa halip na ubusin mong oras mo, yung pag-iisip mo doon sa taong yon, mag-isip ka nung ano yung pwede mong gawin para ikaw maayos naman yung buhay mo, yung sarili mong pag-iisip din. Parang be Miss Right for your Mr. Right. Divert mo yung isip mo sa ibang bagay na maayos ka. So ano yun mga yun, no? Pwedeng
magbasa ka, maggawin mo yung mga aktibidades na makakatulong sa pagunlad ng pag-iisip mo, etc. Kung ano pa yun. Maging masaya ka. Maging masaya, mag-aral ka. Okay, go with positive friends. Right. Alright? Magpaganda ka. You know, para hindi ka nakatuno na hindi mo naman makukuha, di ba? Isa pa, yung hindi ba sinasabi natin parate, lawakan mo yung mundo mo. Huwag naman doon ka lang sa isang lugar parate. Ang kausap mo, ilang tao lang parate. Marami pang tao dyan, mas malawak pa ang mundo. Mas marami ka pang maging eksperyensya. At mas marami ka rin makikilala pang iba. Diba? Mahirap yung madapa ka, yun na yun. Oo, di ba? Yun ang sinasabi. Pagkatapos, isa na lang dito kasi pwede ko sagutin kaagad. Ay, okay, pwede ko ito sagutin agad. Ito, sabi niya, good afternoon, Miss Malu. Okay? I'm JL of Cotabato, 16 years old. Okay? Gustong-gusto kong pong maging writer. At maging isang newscaster. Pero salungat po yon sa gusto ng nanay ko. Gusto niyang mag-nurse ako, pero hindi ko talaga gusto dahil takot ako sa dugo. Ay, patay kang bata ka. Ano po ba ang susundin ko? Yung sarili ko o nanay mo? Thank you po. Kung ikaw ay takot sa dugo, iha, hindi ka makakatapos ng first semester. Kasi ang isang nurse ay dugo, pawis at dumi ng mga pasyente ang hina-handle niyan. Sabihin mo sa nanay mo na kung pilitin kang maging nurse, baka hindi ka matapos dahil hindi yon ang gusto mo at hindi yon ang nararapat para sa iyo. Ikaw ay magiging successful lamang kung passion mo ang kukunin mong kurso kasi maski mahirap, kung doon ka gifted, magiging matagumpay ka. Pero pag pipilitin ka, masama ang mangyayari. Okay? Alright. It's 2:04 in the afternoon. Tandaan ninyo, hindi mawawala ang problema sa mundong ito. But I keep on saying, life is beautiful. Kasi you can make your life beautiful. So, salamat kay Rene Abinales at kay Ray Taladro sa aking tech booth. Siya ang tumutulong sa akin para mabigay ng maayos ang ating episode. At syempre, sa RHTV side, si EJ Ayalde. Thank you, EJ, ha? Kasi ang bilis ng upload mo last week. Tuwan-tuwa ang aking mga listeners. Okay? At si Rare, napaka-rare ng kanyang pangalan, Rare. Okay, Labares. Silang dalawa naman doon sa RHTV. Kaya maganda ang aking reception sa TV. Okay, remember, sa mundong ito, maraming problema, but life is beautiful. At maraming pong salamat sa inyong lahat sa pakikinig. Hanggang sa next Sunday po, 1 to 2 p.m. Dito po sa Mag-usap Tayo, Miss Malu, namamalam na po, si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan, at magandang hapon po sa inyong lahat. Mag-usap Tayo, Miss Malu, ang programang tatalakay at magbibigay payo sa iba't ibang problemang pinagdadaanan mo. Mag-usap Tayo, tuwing Linggo, 1:00 ng hapon, dito sa DZRH. Pinakikinggan ng Pilipinas ang kauna-unahang radyo ng Pilipino. Luzon, Visayas, Mindanao. Balita at serbisyo sa bayan sa makabagong bayanihan. Sa